Hi, ito si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe, and comment na rin. For this vlog, we're going to go to possible breakfast places in Tagaytay. Marami po nito, kanya what we are going to do is we're going to confine ourselves to places along Calamba, Tagaytay Road. So, from east o Silangan to west o Kanluran. Halika na! Magsimula tayo sa east, sa Crosswinds, dito sa Voila Restaurant. Yo! Isang lugar na nakakaaliw ang mga furnishings at interior design. Inspired by Thailand, Bali, and China aesthetics. 7 a.m. bukas na sila. Pero pupunta kami doon ng alanganing oras para ma-appreciate ng gusto ang itsura ng kanilang mga furniture, decor, and tableware. Nakakaaliw. Ito naman ang kanilang all-day breakfast fare. Sinubukan ko ang kanilang arroz a la cubana. Let us eat! Good morning! Masarap, although medyo oily nga lang ang kanilang ground beef at soggy yung kanilang fried saba. Not exactly my preference. The sinangag was perfect. Overall, I must say, the food at Voila is always great in the many times we have dined doon. Sunod ay sa Lula Cafe sa loob ng Altamonte Subdivision, sa kanilang clubhouse, open to the public. (7 a.m. bukas na rin. Tip ko lang po, just make sure that your car is in tip-top shape kasi matatarik ang mga daan. Talo pa ang incline sa San Francisco, USA. Dapat ay maayos ang iyong mga brakes at kung manual man, maayos ang iyong clutch. Maganda ang tanawin sa Lula Cafe. Kita ang natitirang kagubatan ng Tagaytay na pinamumugaran pa rin ng mga unggoy. Although, wala kaming nakita noong araw na yon. Ito naman ang kanilang breakfast fare. Sinubukan din namin ang kanilang pinagmamalaking kalamansi merengue pie. Masarap siya. Nag-uwi pa nga kami.
Doon naman tayo sa Morielis Inn and Diner. Malapit sa junction ng Calamba-Tagaytay Road at ng Santa Rosa-Tagaytay Road. 7 a.m. bukas na rin. Ito naman ang kanilang breakfast fare. Sinubukan ko ang kanilang Tijuana tacos. Gamit ay soft shells. At hinina ang kanilang pancake. Approved din. Kaya naman pala nahirang ang Morielis bilang best Mexican restaurant in Tagaytay for the past 3 years. Ang Morielis ay isa ring inn with 4 rooms available na pwedeng 4 each room kasi double deck ang kama. Punta naman tayo sa Halo Salo. May I have your attention, please? It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. There's the Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos and like, I'm sugar for your suicide. If you ever try to let go. Isang bagong kainan with a huge parking space. 8 a.m. bukas na sila. It offers a wide menu with a twist. Some items are even novel. Like their various take on halo-halo, pambansang cold snack ng Pinoy. Ito ang kanilang breakfast fare. Relatively pricey sa halo-salo, although their servings are generous at masarap. Manyaman! Punta naman tayo sa Crave Cafe sa Wynns Residences. Open sila at 8 a.m. Being basically a cafe, karamihan ng offering sila ay drinks. And there are dozens to choose from, pati good cookies. Ang breakfast fare naman nila at habang nandun na rin kayo, pwede niyong subukan ang gelatos ng Coibitos. O magmuni-muni, tanaw ang mural sa gilid. Nasaksihan kong ipininta ito.
Lilipat naman tayo sa Zilog Restaurant. Huwag ka na mag-worry kung anong oras sila bukas dahil 24 hours a day. At very affordable ang meals dito. Ito ang listahan ng kanilang silog meals. Meron din silang bulalo, pero hindi yun ang ating pakay. Kung ang top silog sa halo-salo ay 500 plus, sa Silog Restaurant is less than 200. Of course, not all top silog are created equal. Nagkakaiba yan sa cut ng beef at sa preparation, even in the presentation, or even in the amount of servings. At sa service, lalo na kung o-order ka sa waiter o sa counter. Ang ambience ay nakakadagdag din sa presyuhan. Hindi na ubos ni Apo at ni Mrs. ang top silog nila. Na-tiyempo yata sa dated na siga. I had bangus na okay naman. At ang daughter-in-law to be had Batangas Koto na masarap. Pati yung libreng soup, ayos. Lastly, punta tayo sa breakfast at Antonio's. Alas 7 rin, bukas na. I know that stress is karma and regret. You got me thinking about when you were gone. Kung gaano ka-orientalya, eclectic ang interior ng Buala, halos minimalist ang lugar na ito, but elegant and relaxing. As the name implies, almusalan ang specialties nila. Although they have lunch fares starting at 10 a.m. For breakfast, they have waffles, pancakes, crepes, and quiches. They have delicious omelets, sandwiches, salads, pies, pizzas, meals with rice or potato, at ang mga breakfast. Ang in-order ko ay ang kanilang big meat breakfast. The homemade corned beef was good. So was the bacon. But I prefer my longanisa, garlicky, yung mabawang. Breakfast at Antonio's also has bread, ice cream, and other deli products in their own brand that you can take home gladly. For the sake of comparison, ang top C sa breakfast at Antonio's is more than 700. Halos pareho ng presyo ng sa Buala. Doon naman sa halo-salo, more than 500. Pero sa totoo lang,
hindi ko alam kung talagang pwedeng maging baseline ang tapa sa paghusga ng pagkain. No? Pero ako kasi meron akong hinahanap na lasa ng tapa eh. Pareho ng ginagawa ni Mrs. dati. Na pag binibili niya, inaamoy niya, sirloin na merong konting litid, tapos ini-air dry niya. Kahit na crispy ang pagkaluto, kumakatas pa rin pagka kinakain mo. Pero ba't ba natin iniisip? Enjoy ourselves na lang. Sa totoo lang, I gained 5 pounds yata sa vlog na to, pero para sa inyo, gagawin ko lahat. Until next vlog, salamat!